Tahimik ang kalsada ng Maynila ng gabing iyon, isang uri ng katahimikan na bihirang maranasan sa lungsod na hindi natutulog. Ang mga ilaw ng gusali ay tila mga matang nagmamasid mula sa dilim, at ang malamig na hangin ay dumadampi sa balat na parang paalala ng mga kwentong hindi pa nasasabi. Sa gilid ng isang lumang bangketa, nakaupo ang isang bulag na pulubi. May suot siyang kupas na damit, marumi ang sapatos, at maihawak na lumang lata na halos walang laman. Ang kanyang mga mata ay bukas, ngunit malinaw na wala siyang nakikita. Gayunman, kakaiba ang kanyang anyo, hindi siya mukhang desperado, hindi rin mukhang galit sa mundo. Sa halip, may kakaibang katahimikan sa kanyang mukha, tila ba tanggap na niya ang lahat ng sakit at hirap ng buhay. Sa di kalayuan, huminto ang isang itim at mamahaling sasakyan. Bumaba mula rito ang isang lalaking kilala sa buong bansa, si Adrian Villamor, isang bilyonaryo, negosyanteng hinahangaan ng marami at kinaiinggitan ng mas marami. Siya ang CEO ng Villamor Holdings, may-ari ng mga gusali, bangko at ospital. Sa mata ng publiko, siya ang larawan ng tagumpay, matalino, makapangyarihan at walang kinatatakutan. Ngunit sa gabing iyon, mabigat ang kanyang dibdib. Katatapos lamang ng isang mahabang meeting na puno ng sigawan at pagbabanta. May mga desisyong ginawa si Adrian na kumita ng bilyon, ngunit kapalit nito ang pagkawala ng maraming trabaho at pangarap ng iba. Sanay na siya rito, iyon ang mundo ng negosyo. Pero ngayong gabi, may kakaibang kirot na ayaw mawala. Habang naglalakad siya papunta sa isang tahimik na cafe, napansin niya ang pulubi. Hindi siya karaniwang humihinto para sa mga pulubi. Madalas, simpleng barya lang ang ibinibigay niya, kung minsan ay wala pa. Ngunit ng gabing iyon, may kung anong humila sa kanyang pansin. Marahil ay ang kakaibang katahimikan ng matanda. Marahil ay ang paraan ng pagkakaupo nito, tuwid, marangal, na parang hindi siya isang taong itinaboy ng mundo. Huminto si Adrian sa harap ng pulubi. Ilang segundo ang lumipas. Tahimik. Walang salitang binitiwan ang bilyonaryo. Biglang nagsalita ang matanda, malamig ngunit malinaw ang tinig. Hindi ka sanay huminto para sa mga tulad ko. Napakunot noo si Adrian. Paano mo nalaman? Tanong niya. Ngumiti ang pulubi, isang munting ngiti na may halong lungkot at karunungan. Naririnig ko ang hakbang ng mga taong nagmamadali. Ikaw nag-aalinlangan. Napatigil si Adrian. May kung anong bumangga sa kanyang dibdib. Umupo siya sa tabi ng pulubi, isang bagay na ikinagulat ng kanyang bodyguard na nasa di kalayuan. Bulag ka, sabi ni Adrian. Sagot ng matanda. Pero hindi bingi. At hindi rin bulag ang puso. Tahimik silang dalawa sandali. Kinuha ni Adrian ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang libong piso. Inabot niya ito sa lata ng pulubi. Para sa pagkain, sabi niya. Ngunit hindi agad gumalaw ang matanda. Salamat, wika nito, pero hindi pera ang kulang sa akin ngayon. Napatitig si Adrian. Kung hindi pera, ano? Huminga ng malalim ang pulubi. Isang tao na handang makinig. Hindi niya alam kung bakit, ngunit umupo si Adrian ng mas maayos. Parang may kung anong puwersang nag-uutos sa kanyang manatili. Nawala ang paningin ko, maraming taon na ang nakalipas, simula ng matanda. Isang aksidente, dagdag niya. Anong klaseng aksidente? Tanong ni Adrian. Ngumiti muli ang pulubi, ngunit sa pagkakataong ito, may bahid ng sakit. Isang aksidenteng gawa ng kasakiman. Napakunot noo si Adrian. Kasakiman? Sagot ng matanda. Kapag ang isang tao ay masyadong uhaw sa tagumpay, may mga taong nasasagasaan. Parang tinamaan si Adrian. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang ang bawat salita ng pulubi ay para sa kanya. May pamilya ka ba? Tanong ni Adrian, pilit binabago ang usapan. Meron, sagot ng matanda. Nasaan sila? Hindi ko na alam. Matagal na akong patay sa paningin nila. Nanikip ang dibdib ni Adrian. Siya man, kahit bilyonaryo, ay matagal nang hindi umuuwi sa kanyang mansyon ng may ngiti. Malaki ang bahay pero malamig. Puno ng yaman pero kulang sa buhay. Tumayo si Adrian. Halika, sabi niya. Halika saan? Tanong ng pulubi. May ospital ako. May mga doktor doon. Maaari ka naming suriin. Baka may pag-asa pang makakita ka. Tahimik ang matanda. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya.
Hindi para sa aking mga mata, wika niya, kundi para sa iyong konsensya. Kinilabutan si Adrian. Sa loob ng sasakyan, habang papunta sila sa pribadong ospital ng Villamor Holdings, ramdam ni Adrian ang kakaibang bigat. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. Para sa EFC, para sa konsensya, o dahil may kung anong bahagi ng kanyang sarili ang gustong matubos. Sa ospital, sinalubong sila ng mga doktor at nurse na nagulat makita ang kanilang boss na may kasamang pulubi. Habang isinasailalim sa pagsusuri ang matanda, tinawag siya ng isang doktor. Sir Adrian, sabi nito, may nakita kaming kakaiba. Ano iyon? Ang mga sugat sa kanyang ulo, hindi ito karaniwang aksidente. Mukhang sinadya. Nanlamig ang dugo ni Adrian. Bumalik siya sa silid kung nasaan ang pulubi. Tahimik itong nakahiga. Anong pangalan mo? Tanong ni Adrian. Umiti ang matanda. Bakit mo gustong malaman? Dahil gusto kitang tulungan. Sandaling natahimik ang pulubi bago siya sumagot. May mga pangalang mas mabigat kaysa ginto, wika niya. At kapag binanggit ko ang akin, maaaring gumuho ang mundo mo. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Anong ibig mong sabihin? Umiti ang pulubi, isang iting puno ng lihim. Darating ang araw na malalaman mo, bulong niya. At sa araw na iyon maunawaan mo kung bakit tayo nagtagpo. Sa labas ng silid, tumunog ang telepono ni Adrian. Isang tawag mula sa kanyang legal team. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya, may lumang kaso pong muling binuksan. Isang aksidenteng naganap 20 taon na ang nakalipas. Nanginig ang kamay ni Adrian. Sa loob ng silid, ang bulag na pulubi ay bahagyang umiti, parang alam na niya ang. Hindi makatulog si Adrian Villamor ng gabing iyon. Sa loob ng kanyang mamahaling penthouse, napapalibutan siya ng salamin, ilaw at katahimikan, isang katahimikan na mas mabigat kaysa ingay ng lungsod. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ng bulag na pulubi, ang kakaibang mga salita nito, at ang tawag na natanggap niya mula sa legal team. Isang lumang kaso. 20 taon na ang nakalipas. 20 taon. Panahong akala niya ay matagal nang nakabaon sa limot. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa ospital. Hindi siya dumiretso sa opisina, hindi rin sa board meeting. Sa halip, ang una niyang hinanap ay ang silid kung saan nakakonfine ang pulubi. Tahimik ang pasilyo ng pribadong ospital ng Villamor Holdings. Nang buksan ni Adrian ang pinto, nakita niya ang matandang lalaki na nakaupo sa kama, maayos ang postura, tila ba hindi isang pulubi kundi isang taong sanay igalang. Hindi ka pa rin umaalis, sabi ni Adrian. Umiti ang matanda. Hindi pa tapos ang dahilan ng pagpunta ko rito. Lumapit si Adrian. Sinabi ng mga doktor na matagal na ang pinsala sa mata mo, wika niya. Pero may posibilidad maliit, pero meron. Hindi lahat ng pagkabulag ay kayang pagalingin ng medisina, sagot ng pulubi. May mga sugat na gawa ng tao at konsensya. Umupo si Adrian sa tabi ng kama. Tinawagan ako ng legal team ko, direkta niyang sabi. May kaso raw na muling binubuksan. Aksidente sa isang construction site 20 taon na ang nakalipas. Bahagyang umikot ang ulo ng pulubi kahit hindi siya nakakakita. Ah, bulong niya. Iyon pala ang bilis ng panahon. Nanikip ang dibdib ni Adrian. Alam mo ba iyon? Tanong niya. Tahimik ang matanda sandali. Ako ang buhay na ebidensya, sagot niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Adrian. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Huminga ng malalim ang pulubi. Noong bata ka pa, Adrian Villamor, ikaw ay gutom sa tagumpay. Napatayo si Adrian. Huwag mong banggitin ang pangalan ko na parang kilala mo ako. Umiti ang matanda, hindi natitinag. Hindi lang kita kilala, wika niya. Nakilala ko ang ama mo at ang mga desisyong ginawa niya. Napaupo muli si Adrian. 20 taon na ang nakalipas, kasagsagan ng pag-angat ng Villamor Corporation. Bata pa siya noon, agresibo, handang gawin ang lahat para mapatunayan ang sarili. May isang construction project, isang gusaling itinayo sa murang lupa, mabilis, walang sapat na safety inspection. Isang gabi, gumuho ang bahagi ng gusali. Opisyal na tinawag itong ki-aksidente. Pero maraming manggagawa ang nasugatan. May ilan na hindi na muling nakita ng kanilang mga pamilya.
Isa roon ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Isa ka sa mga manggagawa, bulong ni Adrian. Sagot ng pulubi. Isa sa mga taong itinuring ninyong collateral damage. Nanginig ang kamay ni Adrian. Hindi ko sinasadya, git niya. Bata ako noon. Sumunod lang ako sa payo ng mga abogado. Sinabi nilang aayusin nila. At aayusin nila ang papeles, putol ng pulubi. Hindi ang buhay. Tahimik ang silid. Nawala ang paningin ko ng gabing iyon pagpapatuloy ng matanda. Hindi agad. Unti-unti. Parang konsensyang pinikit. Bakit hindi ka lumapit noon? Tanong ni Adrian. Bakit ngayon lang? Ngumiti ang pulubi. Dahil ngayon ka handang makinig. Sa labas ng ospital, nagsimulang kumalat ang balita. Isang anonymous source ang naglabas ng impormasyon tungkol sa lumang kaso. Nagsimulang magtanong ang media. Bumaba ang stocks ng Villamor Holdings sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Tinawagan si Adrian ng kanyang assistant. Sir, kailangan niyo pong maglabas ng statement. May mga nag-aakusa. Hindi ngayon, sagot ni Adrian. Ikansela ang lahat ng meeting. Bumalik ang tingin niya sa pulubi. Anong gusto mo? Tanong niya. Bayad? Hustisya? Paghihiganti? Tahimik ang matanda. Gusto ko ng katotohanan, sagot niya. At gusto kong makita kung anong klaseng tao ka ngayon. Lumipas ang ilang araw. Araw-araw bumibisita si Adrian sa ospital. Hindi bilang kundi bilang isang taong unti-unting hinahabol ng kanyang nakaraan. Unti-unting nalaman niya ang kwento ng pulubi, ang pamilya nitong naiwan sa probinsya, ang anak na hindi na niya nakita, ang asawang umalis dahil sa kahirapan. May anak ka pala, sabi ni Adrian isang gabi. Sagot ng matanda. Isang batang lalaki. Kung nasaan man siya ngayon, sana mas mabuti ang naging buhay niya kaysa sa akin. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok ang isang doktor. Sir Adrian, wika nito, may resulta na po ang bagong scan. May pag-asa ba? Tanong ni Adrian. Nag-atubili ang doktor. Hindi sa paningin, sagot niya. Pero may nakita kaming trauma sa ulo na maaaring may kinalaman sa pagkawala ng memorya. Napatigil ang pulubi. Anong memorya? Tanong niya. May posibilidad, paliwanag ng doktor, na may mga alaala kang nakalimutan. Mga pangyayaring mas masakit kaysa sa pagkabulag. Nang gabing iyon, nagising ang pulubi sa masamang panaginip. Sumisigaw siya. Mga ilaw. Sigawan. Bumagsak na bakal. Isang batang lalaking umiiyak. Isang batang kamukha ni Adrian. Kinabukasan, hinarap niya ang bilyonaryo. May isang bagay akong naaalala, wika ng pulubi. Isang bata nasa site noong gabing iyon. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Imposible, bulong niya. Nasa abroad ako noon. Ngunit biglang may ibinigay ang legal team, lumang larawan. Isang batang lalaki sa construction site, suot ang helmet ng ama. Si Adrian. At sa likod ng larawan ang pulubi, bata pa, nakatingin sa kanya. Parang gumuho ang mundo ni Adrian. Hindi lang ako dahilan ng pagkabulag mo, bulong niya. Nandyan ako. Ngumiti ang pulubi, may luha sa mata. Kaya tayo muling nagtagpo, wika niya. Dahil ang mga kasalanan ng kahapon laging bumabalik. Sa labas, naghihintay ang media. Sa loob, naghihintay ang katotohanan. At sa gitna ng lahat, isang lihim na kayang wasakin ang isang imperyo. Hindi na pribado ang laban ni Adrian Villamor. Sa loob lamang ng isang linggo, ang kanyang pangalan, na dati simbolo ng tagumpay, ay naging laman ng balita, social media, at mga headline ng pahayagan. Bilyonaryong inuugnay sa lumang aksidente sa construction site. Mga manggagawang sinakripisyo para sa tubo. Villamor Holdings, imperyo sa likod ng dugo. Habang naglalakad si Adrian papasok sa opisina, naririnig niya ang bulungan ng mga empleyado. Dati yumuyuko sila sa pagdaan niya. Ngayon, ang ilan ay umiwas ng tingin, ang iba'y palihim na nagbubulungan. Sa conference room, naghihintay ang board of directors. Adrian, mariing sabi ng isa, kailangan mong mag-step down pansamantala. Para sa imahe ng kumpanya. Parang sinuntok ang sikmura niya. Ito ang kumpanya ng pamilya ko, sagot niya.
At kung tuluyang babagsak dahil sa nakaraan, sagot ng isa pa, kasama kang babagsak. Nilagdaan ni Adrian ang dokumento ng pansamantalang pag-atras bilang si. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala na siyang kapangyarihan. Diretso siyang nagtungo sa ospital. Ngunit pagdating niya roon, sinalubong siya ng isang nurse na halatang balisa. Sir Adrian ni. Ano? Wala na po ang pasyente. Nanlamig ang dugo niya. Anong ibig mong sabihin wala na? Umalis po siya kagabi, sagot ng nurse. Walang iniwang mensahe. Wala ring nakapansin kung paano. Parang gumuho ang mundo ni Adrian. Hinagilap niya ang bawat sulok ng ospital. Wala. Para bang naglaho ang pulubi, ang lalaking naging salamin ng kanyang konsensya. Sa kanyang silid, may iniwang maliit na papel sa mesa. Ang katotohanan ay hindi nakakulong sa mga ospital. Kung nais mo akong mahanap, hanapin mo muna ang sarili mo. Naupo si Adrian sa kama, hawak ang papel, nanginginig. Sa labas ng ospital, hinihintay siya ng mga reporter. Villamor. Totoo bang may tinatago kayo? May kinalaman ba kayo sa pagkawala ng saksi? Kasalanan niyo ba ang aksidente noon? Hindi siya sumagot. Sa halip, pumasok siya sa kanyang sasakyan, mag-isa. Wala ang kanyang driver. Wala ang kanyang bodyguard. Sa unang pagkakataon, gusto niyang maramdaman ang pagiging ordinaryong tao. Lumipas ang mga araw. Bumagsak ang stocks. Umalis ang mga investor. May mga kasong isinampa. Ang dating kaibigan ay naging tahimik. Sa gitna ng lahat, may isang email na dumating. Mula, isang anak. Paksa, ang ama kong bulag. Nag-atubili si Adrian bago ito buksan. Hindi ko alam kung sino ka, pero alam kong ikaw ang dahilan kung bakit nawala ng lahat ang ama ko. Kung may natitira ka pang konsensya, huwag mo na siyang hanapin. Pagod na siyang umasa. Nanikip ang dibdib ni Adrian. May anak siya. Buhay. At galit. Hindi niya alam kung paano hahanapin ang pulubi, ngunit alam niya kung saan magsisimula, sa lugar kung saan ito natagpuan. Gabi. Parehong bangketa. Parehong ilaw. Umupo si Adrian sa parehong lugar kung saan minsan siyang huminto bilang bilyonaryo. Ngayon, isa na lamang siyang lalaking puno ng pagsisisi. Makalipas ang ilang oras, may isang batang lalaki ang lumapit, may dalang maliit na kahon ng sampag-ita. Kuya, bili po kayo. Tumingin si Adrian sa bata. May nakita ka bang bulag na matanda rito? Tanong niya. Tumango ang bata. Opo. Madalas po siyang nandito. Pero sabi niya hindi na siya babalik. Bakit? Dahil may utang daw po ang mundo sa kanya, sagot ng bata, pero ayaw na niyang maningil. Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa publiko. Isang bangkay ang natagpuan sa isang lumang construction site. Hindi pa kumpirmado ang pagkakakilanlan. Parang huminto ang oras. Dumiretso si Adrian sa lugar. Habang tinitingnan niya ang katawan, napaluhod siya. Hindi pa huli, bulong niya. Hindi pa huli, di. Ngunit lumapit ang pulis. Sir, kailangan naming kumpirmahin. Biglang may sumigaw mula sa likuran. Hindi siya iyan. Isang lalaking nasa 30 anyos, nanginginig, may hawak na lumang larawan. Ako ang anak niya, sigaw ng lalaki. At buhay pa ang ama ko. Napatitig si Adrian sa lalaki. Sa mga mata nito, nakita niya ang galit at ang katotohanan. Ngunit kasabay ng pag-asa, may isang bagong dokumentong lumabas. Isang affidavit na direktang itinuturo si Adrian bilang pangunahing responsable sa aksidente. At sa ibaba ng papel. Perma ng pulubi. Totoo ba ito? O isang huling pagsubok? Habang nagsasara ang mga pinto ng hustisya, unti-unting nauunawaan ni Adrian. Ang pagkawala ng pulubi ay simula pa lamang. At ang susunod na katotohanan ay mas masakit kaysa sa pagbagsak ng isang imperyo. Tahimik ang silid ng investigasyon. Nakaupo si Adrian Villamor, nakayuko, hawak ang kopya ng affidavit na may pirma ng lalaking minsang tinulungan niya, ang bulag na pulubi. Sa loob ng 20 taon, sana siyang pumirma ng kontrata na nagkakahalaga ng bilyon. Ngunit ngayon, isang pirma lamang ang kayang gumiba sa lahat ng itinayo niya. Sigurado ba kayo sa dokumentong ito?
Tanong ni Adrian sa investigador. Legal at balido, sagot ng abogado. Kung totoo ang testimonya ng lalaking ito, haharap kayo sa kasong kriminal. Sa labas ng gusali, naghihintay ang media. Sa loob, naghihintay ang katotohanan. Samantala, sa isang lumang bahay sa labas ng lungsod, nakaupo ang bulag na pulubi sa harap ng isang maliit na bintana. Ramdam niya ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Sa tabi niya, nakatayo ang kanyang anak, si Marco. Tama na, tay, galit na wika ni Marco. Nasabi mo na ang gusto mong sabihin. Pinirmahan mo na ang affidavit. Hayaan mo na siyang magdusa. Umiti ang matanda. Hindi paghihiganti ang pakay ko, anak. Kung hindi paghihiganti, ano? Katotohanan. Umupo si Marco sa harap ng ama. 20 taon kang naghirap. Nawala ang paningin mo. Nawala ang pamilya natin. At ngayon, nung malapit ka nang makakuha ng hustisya, bigla kang nagdadalawang isip. Tahimik ang matanda sandali. May mga lihim, wika niya. Na kapag isiniwalat ng buo, mas maraming buhay ang masisira. Kinabukasan, isang subwena ang ipinadala kay Adrian. Kailangan niyang humarap sa isang closed-door hearing. Sa araw ding iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang bahay. Si Marco. Nagkaharap silang dalawa sa sala, ang anak ng pulubi at ang bilyonaryong muntik ng gumuho ang mundo. Ikaw ang dahilan kung bakit ganito ang buhay namin, malamig na sabi ni Marco. Tumayo si Adrian. Alam ko, sagot niya. At kung may paraan para itama. Hindi mo na maitatama ang 20 taon, putol ni Marco. Pero may isang bagay kang dapat malaman. Inilapag ni Marco ang isang lumang folder sa mesa. Hindi aksidente ang nangyari noon, sabi niya. Hindi lang kapabayaan. Nanginginig ang kamay ni Adrian habang binubuksan ang folder. Mga lumang larawan. Mga internal memo. Isang lihim na kontrata. Nakatanggap ng utos ang mga engineer na ipagpatuloy ang konstruksyon kahit alam nilang delikado, paliwanag ni Marco. At ang nag-utos ti. Nanlaki ang mata ni Adrian. Hindi pangalan niya ang nakasulat. Kundi ang pangalan ng kanyang ama, Eduardo Villamor. Hindi ikaw ang pangunahing may sala, wika ni Marco. Ginamit ka lang. Isinama ka sa site para masabing family business ito. Pero ang totoong desisyon hindi galing sa iyo. Parang nawalan ng hangin si Adrian. Alam ito ng ama ko, bulong niya. Tumango si Marco. Alam ng ama ko ang lahat. Kaya siya nagbulag-bulagan, hindi lang sa mata, kundi sa galit. Sa parehong oras, inihahanda ng pulubi ang sarili para sa huling hakbang. Humiling siya ng isang public meeting, isang press conference. Nagulat ang lahat. Sa araw ng press conference, puno ang bulwagan. Mga kamera, mga reporter, mga abogado. At sa gitna ng lahat ang bulag na pulubi, nakatayo sa podium. Sa unang pagkakataon, buong bansa ang nakikinig sa kanya. Ako si Ramon Delgado, malinaw niyang sabi. Isa akong dating engineer ng Villamor Construction. Nagulat ang lahat. Engineer, bulungan ng media. Hindi ako simpleng manggagawa, pagpapatuloy niya. Isa ako sa mga tumutol sa proyekto. Alam kong delikado. Alam kong may mamamatay. Tumingin siya sa direksyon ni Adrian. At alam kong hindi siya ang may pinakamalaking kasalanan. Nagkagulo ang bulwagan. Ang ama niya ang nag-utos, malakas na sabi ni Ramon. At ako ang pumirma sa huling approval dahil natakot akong mawala ng trabaho. Tahimik ang buong bansa. Nabulag ako sa aksidente, wika niya. Pero mas nabulag ako sa takot at katahimikan. Lumingon siya sa kamera. Hindi ako bumalik para sirain ang buhay ni Adrian Villamor, sabi niya. Bumalik ako para itigil ang kasinungalingang minana niya. Napaluha si Adrian. Sa harap ng lahat, yumuko siya. Patawad, sabi niya. Hindi ko man ginawa ang desisyon, dala ko ang responsibilidad. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Isang reporter ang sumigaw. Kung ganito ang katotohanan, bakit ka pumirma ng affidavit laban kay Adrian? Ngumiti si Ramon. Dahil gusto kong makita kung tatakbo siya. O mananatili. Tumayo si Adrian. At mananatili ako, mariin niyang sabi. Kahit ano pa ang kahihinatnan.
Sa unang pagkakataon, umiti si Ramon ng may kapayapaan. Ngunit may isang huling revelasyon. Lumapit ang doktor ni Ramon at ibinulong ang resulta ng bagong pagsusuri. Unti-unti nang bumabalik ang paningin niya. Nanlaki ang mata ni Adrian. Isang himala o isang huling pagkakataon. Ngunit kasabay ng pag-asa. Dumating ang huling hamon. Isang kaso laban sa buong Villamor legacy. At isang desisyong magtatakda kung ang katotohanan ay magpapalaya o tuluyang sisira. Hindi lahat ng katotohanan ay nagpapalaya agad. May mga katotohanang dumadaan muna sa apoy. Sa loob ng malaking korte ng lungsod, tahimik ang lahat. Ang dating makapangyarihang pangalan na Villamor ay nakaukit sa marmol na pader, ngunit ngayon, tila isa na lamang itong alaala ng isang panahong puno ng kayabangan at katahimikan. Nakatayo si Adrian Villamor sa gitna ng bulwagan. Wala na ang mamahaling suit na dati niyang suot sa mga board meeting. Simple ang kanyang damit. Wala ring bodyguard sa likod niya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang itinatago. Sa kabilang panig ng korte, nakaupo si Ramon Delgado, ang dating bulag na pulubi. May hawak siyang tungkod, ngunit hindi na ito kasing higpit ng dati. Ang kanyang mga mata, bagamat hindi pa ganap na malinaw ang paningin, ay tila muling natutong tumingin sa mundo. Sa tabi ni Ramon, naroon ang kanyang anak na si Marco. Tahimik. Matatag. Ngunit puno ng emosyon. Tumayo ang akusado, wika ng hukom. Tumayo si Adrian. Sa lahat ng ebidensyang iniharap, mariing sabi ng hukom. Malinaw na ang pangunahing utos ay nagmula kay Eduardo Villamor, ang ama ng akusado. Gayunpaman, huminto siya sandali. Bilang tagapagmana at kasalukuyang pinuno ng imperyo, may pananagutan ka rin, Adrian Villamor. Tahimik ang korte. Hindi kita hinahatulan bilang kriminal na may masamang intensyon, pagpapatuloy ng hukom. Kundi bilang isang taong piniling manahimik ng matagal. Pumikit si Adrian. Alam niyang tama iyon. Sa huli, ang katahimikan ay isa ring uri ng kasalanan. Ang desisyon ng korte, wika ng hukom, ay ito, ang Villamor Holdings ay kailangang magbayad ng kompensasyon sa lahat ng biktima ng aksidente 20 taon na ang nakalipas. Lahat ng project na may kinalaman sa lumang kaso ay isa sa ilalim sa full public audit. Huminga ng malalim si Adrian. Ngunit hindi pa tapos. At ikaw, Adrian Villamor, dagdag ng hukom, ay voluntaryong magbibitiw bilang hindi bilang parusa, kundi bilang hakbang sa pananagutan. Nagbulungan ang mga tao. Tumango si Adrian. Tinatanggap ko, malinaw niyang sabi. At higit pa riyan ibinibigay ko ang kalahati ng aking personal na yaman para sa isang foundation para sa mga manggagawang nasaktan at iniwan ng sistema. Napatingin si Ramon sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi bilang bilyonaryo kundi bilang tao. Pagkatapos ng pagdinig, tahimik na naglakad si Adrian palabas ng korte. Wala nang kamera ang humahabol sa kanya. Wala nang sigawan ng reporter. Sa labas, naghihintay si Ramon. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Ramon. Alin? Ang pagbibigay ng yaman mo, sagot niya. Hindi ka naman pinilit. Ngumiti si Adrian, isang ngiting pagod, ngunit totoo. Dahil matagal ko nang kinukuha ang hindi ko pinaghirapan mag-isa, sabi niya. At panahon na para ibalik. Tahimik si Ramon. Alam mo, wika niya. 20 taon akong nabuhay na puno ng galit. Akala ko iyon ang magpapalakas sa akin. Tapos, tanong ni Adrian. Pagod pala iyon, sagot ni Ramon. Mas nakakapagod kaysa sa pagkabulag. Lumapit si Marco. Hindi ko pa kayo mapapatawad, direkta niyang sabi kay Adrian. Pero nakikita ko na sinusubukan mong itama. Tumango si Adrian. At sapat na iyon sa ngayon. Lumipas ang mga buwan. Hindi na si Adrian ang naging tahimik ang kanyang buhay. Lumipat siya sa isang maliit na bahay malapit sa probinsya. Walang mamahaling sasakyan. Walang pulong. Walang sigawan. Sa halip may oras. Isang hapon may dumating na bisita. Si Ramon. May suot siyang simpleng polo. Wala na ang lata. Wala na ang kupas na damit. Mas malinaw na ang paningin ko, sabi niya. Hindi perpekto pero sapat na para makita ang mukha ng kausap ko.
Ngumiti si Adrian. Umupo sila sa ilalim ng puno. Tapos na ba ang galit mo? Tanong ni Adrian. Umiling si Ramon. Hindi, sagot niya. Pero hindi na rin ito ang humahawak sa akin. Sandaling katahimikan. Alam mo ba, biglang sabi ni Ramon. Kung bakit ako talagang bumalik? Hindi para sa kaso, tanong ni Adrian. Hindi, sagot niya. Kundi para siguraduhin hindi ka magiging katulad ng ama mo. Napayuko si Adrian. Natakot ako, amin niya. Na baka huli na. Hindi pa, sagot ni Ramon. Hanggat handa kang tumayo kahit walang titulo. Sa huling pagkakataon, inabot ni Ramon ang kanyang kamay. Nag-atubili si Adrian, ngunit tinanggap niya. Hindi iyon pagkakasundo. Hindi rin ganap na kapatawaran. Isa lamang itong simula. Sa malayo, naririnig ang mga batang naglalaro. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog. At sa isang lungsod na matagal ng bulag sa katotohanan. May dalawang lalaking parehong nawalan. Ngunit parehong muling nakakita.